Lahat ng sinabi ko, totoo. Gusto kita. Mahal kita. Gusto kong sabihin yun sa maraming salita, pero baka hindi mo rin maalala. Akala niya ay pinagpalit siya dahil mahirap siyang mahalin. Hindi pa lang pala niya natatagpuan ang lalaking mamahalin siya kahit na sino pa siya. Dear Amihan Stories presents The CEO Who Fell for Me at First Sight. Written by Clover Daffodil. Dumiin ang mga daliri ni Mika sa hawak niyang kamera habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ng lavish event hall. The gala was filled with Manila's elite, powerful businessmen, celebrities, and socialites dripping in wealth and influence. Pero wala siyang pakialam sa mga ito. She was there for one reason, to do her job. Itinaas niya ang kamera at ekspertong kinunan ng litrato ang mga tao. Gumalaw ang kanyang mga mata sa gitna ng pulutong hanggang sa huminto sa isang lalaking nakatayo malapit sa balkonahe. Nakilala niya agad ito, si Ventre Rashalian. Kahit sa malayo, hindi maikakaila ang presensya nito. Ito ang chairman at CEO ng isang kilalang luxury hotel chain at namumuno rin sa nangungunang conglomerate sa buong lungsod ng Maynila. Kinikilala bilang isa sa pinakamahusay sa industriya. Mabilis siyang kumuha ng ilang candid shots. Wala namang masama roon. Pero habang inaayos niya ang lens, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. May babaeng lumapit kay Ventre. There was a fleeting moment. Nakita niya kung paano nagdikit ang katawan ng dalawa. Ang kamay ng babae sa dibdib nito, ang mga labi ng babae na malapit sa tenga nito, at ang bahagyang ngisi ni Ventre. Agad na pinindot ni Mika ang shutter. Saktong pag-click ay nakunan niya ang pagtingin ng lalaki sa kanya. Agad niyang inikot ang kamera sa ibang direksyon. Hindi niya namalayan na babangga na siya sa isang lalaking nakatayo malapit sa kanya. I'm sorry. Agad siyang humingi ng paumanhin. Pero nang lingunin niya ang lalaki, parang tumigil ang oras. Si Rafael Rodrigo, ang ex niya. Isang taon pa lang ang nakalipas buhat nang hiwalay sila. Pero parang bumukas uli ang sugat sa puso niya nang makita ito. Micaela? Wow, hindi ko inakalang makikita kita rito. Ngumiti siya ng pilit. Ako rin, hindi ko inakalang pinapayagan pala ang mga cheaters sa event na to. Hindi niya napigilang maging sarkastiko. Naglaho ang tuwa sa mukha ng lalaki. Mika naman, hanggang ngayon bitter ka pa rin. Hindi ako bitter. Sadyang nakadikit na talaga sa pangalan mo ang salitang cheater kahit saan ka magpunta. Huwag mo namang sabihin yan. Isang taon na tayong hiwalay oh. Don't tell me, hindi ka pa rin nakaka-move on. Tiningnan siya nito na parang naawa sa kanya. Tumawa siya. Hindi niya pwedeng ipakita na tama ito, na hindi pa nga talaga siya nakaka-move on. Naka-move on na ako. Ang pangit mo kasi kaya madali ko natanggap yun. Pangit? Wow, kung magsalita ka naman parang hindi ka nabaliw sa akin noon. Sinusuka ko na lahat ng sinabi ko sa'yo noon. Hindi ko alam kung anong love potion na ginamit mo kasi kung tutuusin, walang special sa'yo. Nanatili ang ngiti sa mukha nito, pero ramdam niya ang inis sa likod niyon. Oh, my girlfriend is here. Anito habang nakatingin sa likod niya. She didn't bother to look. Sa kanya lamang napagmasdan ang mukha ng babae nang lumapit na ito kay Rafael. Babe, sorry, hindi kita agad nalapitan. Ang dami kasing gustong magpa-picture sa akin eh. Maarting sabi ng babae kay Rafael, saka lumingki sa braso ng huli. Her lips curled into a smirk. Ito ang babaeng nakita niyang kasama ni Ventre. Si Katana Halili, isang sikat na artista at modelo ng iba't ibang exclusive brand. So, you're Rafael's girlfriend? Pagkumpirma niya kahit halata na. Bumaling ang tingin ng dalawa sa kanya. Agad na umarko ang kilay ng babae. Tila nang hahamon ng away. Micaela, right? Rafael's ex? Hindi ko inakalang nandito ka rin sa event. Itinaas niya ang hawak na kamera. Kinuha akong photographer kaya nandito ako. Hindi lang nito palapit si Rafael. Halos sumubsob ang lalaki sa dibdib nito. Pwede mo ba kaming kunan ng picture? Ayos lang naman sa'yo yun, di ba? Umarko ang isang kilay niya. At bakit? Tumawa ito ng sarkastiko. Don't be bitter. Gusto ko lang naman na kunan mo kami ng picture. Ano namang masama ron? Sabi mo, photographer ka. Sorry, hindi kita pwedeng kunan ng litrato. Maarte kasi tong camera ko eh. Ayaw niya sa second hand at fake.
Baka mag-malfunction pa. Anong sabi mo? Sinasabi mo bang fake ako? Gulat na tugon nito. I said what I've said. I'm pretty sure you heard it loud and clear. So paano? Patapos na ang event kaya aalis na ako. Bye. Pumeki siya ng ngiti at ginandahan pa ang pagkaway bago tumalikod. Umuwi siya sa photography studio niya na parang bahay na rin. Agad siyang naglabas ng maraming lata ng beer at nilunod ang sarili sa alak. She hated how sweet they look. Maganda nga ito at sexy ko ikukumpara sa kanya. Pero yun ba talaga ang tipo ni Rafael? Babaeng para sa lahat? Wow! Naalala niya na naman ang nakita sa balkonahe. Kung paano ito dumikit kay Ventre na para bang wala itong nobyo. Ay, nakakainis. Nakakainis silang dalawa. Sarap nilang pag-untugin. Paulit-ulit niyang minura ang dalawa sa isip. Muli siyang lumagok ng alak, saka lumapit sa set ng computer at kinuha ang kamera. Umupo siya, medyo lasing pero kaya pa niyang magtrabaho. I-transfer niya ang mga larawan sa computer. Isa-isa niyang chinek ang mga yon para pumili ng best shots. Inihiwalay niya ang maayos sa hindi. She kept scanning through all the pictures hanggang sa may isang litrato na nakatawag sa pansin niya. It was the one she captured from the balcony. Inilagay niya yon sa bagong folder. Not sure what to do with it. Nang matapos siya sa pagpili ng mga larawan, inedit niya ang mga yon at saka sinend sa client through a cloud service. Pero hindi pa siya tapos sa lahat. Binalikan niya ang litrato ni Nakatana at Ventre. Malinaw sa litrato ang linkis ng braso ng lalaki sa babae at ang pagdikit ng katawan ng dalawa. Hindi na siya nag-isip pa. Inedit niya ang picture. Mas pinalinaw ang mga mukha ng mga ito at ini-adjust ang lighting para makilala agad ang dalawa. Once it was done, dala na rin ang alak at animosity sa bagong girlfriend ng ex, agad niya yung ini-upload online gamit ang isang anonymous account. Nang matapos ay pinatay niya ang computer, dumiretso sa kama at natulog. Kinabukasan nagising siya sa ingay ng doorbell. Naiirita niyang kinamot ang ulo. Ano ba? Wala akong in-order na kahit ano. Aga-aga naman eh. Iritadong sigaw niya. Ngunit muling tumunog ang doorbell. Tuloy-tuloy. Para bang sinasadya na inisin pa siyang lalo. Wala siyang nagawa kundi bumangon kahit masakit pa ang ulo niya dahil sa alak. Hindi na siya nag-adubiling ayusin ang sarili at agad na binuksan ang pinto. Ano bang kailangan mo? Agad niyang salubong, ngunit nalaglag ang panga niya at natigilan siya nang makita ang hindi inaasahang bisita sa tapat ng kanyang pinto. Ikaw, kailangan kita makausap. Si Ventre ang nasa harap niya ngayon. Hindi niya alam kung bakit ito naroon. Sa pagkakaalam niya, wala naman itong dahilan para puntahan siya. Maliban na lang kung gusto siyang kunin bilang photographer para sa isang event. Hay! Bumuga siya ng hangin. Kahit sikat at gwapo ito, wala siyang pakialam. Inistorbo nito ang tulog niya. Ang unprofessional mo naman, hindi ako tumatanggap ng client na bigla na lang sumusulpot sa studio ko. Pwede mo akong kontakin sa email o tawagan. Available ang contact info ko sa lahat ng social media accounts ko, okay? Mahaba niyang litanya. Bakas pa rin ang inis sa tinig. O siya, bumalik ka na lang bukas. Dagdag niya. Ako man pagsasaran ito, ngunit agad na humarang ang kamay ng lalaki para pigilan siya. Hindi to pwedeng ipagpabukas. Kapag hindi natin to na-settle ngayon, babalik ako mamaya at may kasama na akong pulis. Banta nito. Malakas niyang binuksan ang pinto at masamang tiningnan ang lalaki. At bakit? Anong kaso naman, Aber? Ininapit ng lalaki ang mukha nito sa kanya. Matalim ang titig na tila nagbabanta. Alalahanin mo kung bakit. Kumunot ang noo niya. Hala! Napatakip siya ng bibig nang bumalik sa alaala niya ang nangyari. She uploaded a scandalous picture of him. Lasing siya noon. Akala niya ipanaginip lang. Pero hindi. Ginawa niya pala talaga. Ay! Inis niyang kinaltokan ng ulo niya. Guilty siya. Halos hindi makatingin sa lalaki. Nakasuksok ang kamay nito sa bulsa ng pants. Mukhang galing pa sa opisina nito. Mukha lang itong kalmado pero parang gusto na siyang sigawan. Pinatrace ko ang IP address. Chinek ang metadata ng file, pati device fingerprinting. Lahat nagtuturo sa iisang source. Ikaw ang nag-upload ng picture na yon. Ngayon naalala ko na. Ikaw yung babaeng panikuhan ng litrato sa event kagabi. This mess is everywhere. Kalat na kalat sa social media. You didn't just ruin my name. Pati si Katana nadamay sa gulong to. Now people are judging us without knowing the truth.
Either you fix this and clear our names, or I swear, Tumigil ito saglit sa may ngisi. I'll see you in court. Napalunok siya at kinakabahan, ngunit mas nangibabaw ang pride niya at ang galit na nararamdaman niya kay Katana. Pati ang lalaking nasa harap niya ngayon ay patay na patay sa babaeng yun. Gaya ng kung paano nabaliw ang ex niya rito. Lahat na lang ay gusto si Katana. Si Katana ang mahal ng lahat. Si Katana ang gusto ng marami. Si Katana na lang palagi. Paano naman ang nararamdaman niya? Bakit hindi ka makapagsalita? Matapos siyang tumingin sa lalaki. Artist not meant to be censored. Dapat proud ka na nakikita ng lahat kung anong klase ng relasyon meron kayo ni Katana. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Bakit ganyan ka? Okay lang sa'yo na may nasisira kang pangalan? His words stung a bit. Pero wala siyang pakialam. Iba na ang mahalaga sa kanya ngayon. Ang sirain ang pangalan ng babaeng yun. Pinagkrus niya ang mga braso sa dibdib. Pasensya na kung nadamay ka. Si Katana lang naman dapat eh. Sa kanya lang ako may galit. Kasalanan niya kung bakit miserable ang buhay ko ngayon. Deserve niya ang hate na natatanggap niya ngayon. Kaya hindi ko i-delete ang picture. You hate Katana that much? Oo. Okay lang sa'yo na makulong ka dahil sa walang kabulahang paninira mo sa kanya? I may not sue you, but Katana will. Kahit maraming umayaw sa kanya, mas marami pa rin ang mananatili at susuporta sa kanya. Eventually, lilipas din ang issue at babalik ulit siya sa normal na buhay. Ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko lang na walang kwenta ang ginagawa mo. Normal na sa mga artista ang magkaroon ng issue. Tingnan mo si David Zayas. May issue siya ng pangangaliwa, pero may bago siyang pelikula ngayon at tinatangkilik pa rin ng mga tao. Si Sharon Meralco, kabit siya, pero sikat pa rin at may paparating na serye. People won't care about this. As time passes, lilipas din ang issue at makakalimutan din nila. Bumaba ang tingin niya. Biglang naguluhan kung ano ang dapat niyang gawin. May punto ito. Sa huli, babalik pa rin ang swerte sa babaeng yun. Siya lang ang talo. Ginagawa mo ba to hindi lang para sa'yo, kundi para kay Katana? Tanong niya sa lalaki. I'm doing this for you. Ha? Nagsalubong ang kilay niya. Naaawa ba ito sa kanya? Ginagawa ko to para sa sarili ko at para... Natigilan ito at umiwas ng tingin. Okay ka lang? May lagnat ka ba? Ha? Wala. Basta. Just delete the freaking photo. Biglang asik nito. Napabusangot siya. Ayoko nga. Pagmamatigas niya pa rin. Bakit ba ang tigas ng puso mo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Nagsalubong ang kilay niya. What? Dati? Dati na ba siya nitong kilala? Ganito na lang. I have an offer for you. Umarko ang isang kilay niya. Ano naman yun? Gusto kitang kuning photographer ng company ko. Napataas ulit ang kilay niya. May buong team ka para dyan. Bakit ako? Dahil iba ka. Napansin ko na maganda ang quality ng mga kuha mong pictures. Magaling kang mag-edit at mag-enhance. Maraming kayang gumawa nun, hindi lang ako. Pero ikaw ang gusto ko. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang gusto kong maging photographer. Totoo nga na maraming magaling. Pero aren't you one of them? Sinasabi mo lang yan para i-delete ko yung picture. Yes, isa yun sa mga dahilan. Pero seryoso ako sa mga sinabi ko. Totoong magaling ka at kailangan ko ng taong katulad mo. Kailangan? Akala niya wala nang may kailangan sa kanya. Katulad ng kung paano siya itinaboy ng kanyang ex matapos makuha ang gusto nito. Pero ngayon, may isang taong nakatayo sa harap niya. Desperado ang ekspresyon at gustong kunin siya para sa trabaho. At kung tanggihan kita, Then, sayang ang pagkakataon. Hindi lang to simpleng trabaho, Mika. This could be your breakthrough. matagal siyang napaisip. Hindi ako sigurado kung tatanggapin ko. Bigla siyang inabutan nito ng business card. Tawagan mo ako sa number na yan kapag pumayag ka na sa offer. Tinanggap niya ang card kahit duda pa rin siya sa intensyon nito. And don't forget to delete the picture. Baka bago mo patanggapin, nasa kulungan ka na. Nito, may halong biro pero seryoso. Ha ha ha. Pumeke siya ng tawa. Sige na, umalis ka na. Pag-iisipan ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Basta niya na lamang isinara ang pinto at humiga sa kama para bumalik sa pagtulog. Pagdating ng hapon ay na-receive na niya ang bayad mula sa client na nag-hire sa kanya kagabi sa event. Sa wakas may panggastos na ulit.
Gumaan ang ilan sa mga nagpapabigat ng problema niya. Two-way mirror ang wall ng studio. Nakatingin siya sa labas habang nakataas ang isang paa sa upuan at nagkakape. Tahimik lang siyang nagmamasid ng may makapang matigas na bagay sa bulsa niya. Kinuha niya yon, isang golden cord. Ventre Rochelle yan? Basa niya sa pangalang nakaukit gamit ang itim na tinta. Sa itaas na yun ay nakalagay ang titulong CEO at sa ibaba naman ang ilang impormasyon gaya ng email address, contact numbers at iba pa. In fairness, gwapo na siya sa malayo pero mas gwapo siya sa malapitan. Naisip niya habang inaalala ang mukha ng lalaking nakaharap niya kanina. Seductive at fierce ang features nito. Pero parang may pagka-soft boy siya. Anya habang nire-recall ang ekspresyon ng lalaki kanina. Masyadong concerned kay Katana kahit naaalam niyang hindi naman siyang pipiliin sa huli. Hi. Inisip niya kung paano nagsalita ang lalaki. Ang tono ng boses nitong malumanay at puno ng malasakit na hindi tumutugma sa matigas nitong itsura. Ano bang nagustuhan niya sa babaeng yun? Arte-arte nun? Mga ago pa ng boyfriend. Magsama sila. Tamad niyang inilapag ang business card sa mesa. Nang bigla ay napatingin siya sa kotseng huminto sa harap ng studio niya. Bumaba ang isang babaeng naka-shades at dumiretso sa pinto. Tumunog ang doorbell, sunod-sunod na para bang anumang oras ay masisira yun. Tumayo siya at nilapitan ang pinto. Agad na gumuhit ang ngisi sa kanyang labi nang bumungad ang mukha ng kinaiinisan niyang babae. Si Katana. What the heck is this? Sigaw ni Katana habang nakaharap ang phone sa kanya. Ikaw lang ang naiisip kong pwedeng gumawa nito. Take this photo down. Nilisin mo pangalan ko dahil kung hindi, idedemanda kita. Banta nito. Pinakrus niya ang mga braso sa dibdib at matapang na tumingin dito. Go on. Cry all you want. Kahit i-delete ko yan, marami na rin nag-repost. Karma as they say. Deserve mo yan kasi mga aagaw ka. Lalo pa niya itong ininis. Kaya ka iniwan ni Rafael dahil ganyan ka. Magtataka ka pa kung bakit akong pinili niya. Kita naman sa ugali natin dalawa na mas maayos ako kaysa sayo. Hoy! Mariin niyang dinuro ang babae. Baka nakakalimutan mong nasa teritoryo kita. Umalis ka na. Hindi ko i-delete ang picture. Tumalikod siya ngunit bigla siyang hinilan ni Katana sa buhok at inuntog sa pintuan. Malutong siyang napamura. I-delete mo ang picture. Make a public apology. Linisin mo ang pangalan ko. Pwisit ka. Sigaw nito, galit na galit. Nagdilim ang paningin niya nang makita ang dugong tumulong mula sa ilong niya. Mas pwisit ka. Humarap siya sa babae at sinabunutan ito. Gumanti rin si Katana hanggang sa naghilahan na sila ng buhok. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa mapaupo na ito sa sahig. Hey, stop! Biglang dumating si Ventre at inawat sila. Nang mapalayo sila sa isa't isa, umarting umiiyak si Katana. Ventre, sinaktan niya ako. Matalim na tumingin si Ventre sa kanya. Inirapan lang niya ito. Oo na, ako na ang masama. Ide-delete ko ng picture at aayusin ang pangalan niyo. Pagpayag naman niya, bagaman labag sa loob. Ngayon lamang niya na-realize kung gaano naapektuhan ang tahimik niyang umaga ng gulong pinasok niya. Pero nagulat siya nang bigla siyang buhatin ng lalaki na parang bagong kasal. Hoy! Sigaw niya habang nagpupumiglas. Dadalhin kita sa ospital. Bakit ako? Bakit hindi si Katana? Mas malala ang tama mo. Kung hindi mo napapansin, patuloy lang na tumutulo ang dugo sa ilong mo. Ang dami mo ring galos. Mas malala yung kanya. Nginunod ko mukha niya sa lupa. You did? Parang hindi naman. She still looks pretty as always. Aray, pabirong reklamo niya. Sana pala si Katana na lang ang binuhat nito. Maganda pala ha. Dinala siya nito sa kotse at maingat siyang pinaupo sa passenger seat. Umikot ito patungong driver's seat. Ilang sandali lang, bumabiyahe na sila papuntang ospital. Hindi pa rin siya makapaniwala na siya ang pinili nitong dalhin sa ospital. Tahimik ang biyahe, kaya hindi niya napigilang magtanong. May gusto ka ba sa akin? Seryoso niyang tanong, hindi ito kamibo. Bakit ka nga pala bumalik sa studio ko? Anong kailangan mo? Naisip ko na wala kang balak tanggapin ng offer, kaya gusto kitang kausapin ulit at personal na kumbinsihin. Napailing na lang siya, nalilito pa rin sa intensyon nito. Yung una kong tanong, hindi mo pa sinasagot. Bakit mo naman naisip na gusto kita? Balik nitong tanong, napaisip siya. Bakit nga ba?
Dahil lang ba siya ang pinili nitong lapitan at dalhin sa ospital? Kasi maganda ako? Tumawa ang lalaki. Agad namang sumama ang tingin niya rito. Bakit? Totoo naman ah. Oo na. Sagot nito, halatang walang balak makipagtalo. Feeling ko kasi parang matagal mo na akong kilala. Inalok mo agad ako ng trabaho kahit unang kita pa lang natin. I did check your personal background way back. Matagal ko nang gustong alokin ka ng trabaho. Kaso, Tumigil ito, parang nag-aalangan. parang every month, iba-iba ang issue mo. You uploaded photo that weren't meant to be seen in public. Ah, yun ba? Bigla siyang nahiya. Sabihin mo nga sa akin, binayaran ka ba para gawin yun? Tumango siya. Wala namang dahilan para itanggi. Trabaho lang, walang personalan. You'll be in trouble someday. Huwag mo nang uulitin, okay? Pero yung sayo, hindi ko sinasadya. Aksidente lang talaga yung pagkakuha ko ng picture. I uploaded it out of animosity. Lalo na nagkaroon kami ng matinding away ni Katana. Sumandal siya sa upuan. You're right, mali nga talagang gawin ko yon. Bigla siyang nakonsensya. Kahit gaano pa niya kinaiinisan ang babae, hindi sapat yun para ipahiya ito sa publiko. Huwag ka mag-alala, pag uwi ko i-delete ko yon. Anyang may tipid ng ngiti. Sakto huminto ang sasakyan sa harap ng ospital. Sabay silang bumaba at pumasok sa loob. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa ilong niya. Kaya't huminto ang lalaki at binuhat na naman siya. Hoy, ilong ko may problema, hindi ang paa ko. Baka maubusan ka ng dugo. Okay naman ito? Mas okay na yung ganito para hindi tumulo ang dugo sa ilong mo. Ay, ang kulit. Wala na siyang nagawa. Agad siyang chinek ng doktor. Wala namang malalang pinsala o seryosong injury. Konting pamamaga lang. May pumutok lang na maliliit na ugat sa loob ng ilong mo. Pwedeng dahil sa impact o biglang pagtaas ng pressure kaya nagkaroon ng pagdurugo. Pero huwag kang mag-alala, hindi to seryoso. Panatilihing bahagyang nakatungo ang ulo mo paabante para hindi umagos ang dugo. Titigil din yan. Pero kung hindi, bumalik ka rito. Sa ngayon, ayos ka na. Paliwanag ng doktor matapos gamutin ang sugat. Okay po, salamat dok. Tumango lang ito bago umalis. Nagamot na rin ang mga gasgas niya sa muka at braso na nakalmot ng babae. Sa ngayon, ang problema na lang ay ang patuloy na pagdurugo ng ilong niya. Sobrang lakas ng paghampas niya sa akin sa pinto. Bulong niya sa sarili. Ang payat-payat ng katawan pero ang lakas. Anya habang ini-imagine kung gaano lamang kaliit at kapayat ang babae para magawa siyang paduguin ng ganoon katindi. Mag-isa lang siya ngayon dahil umalis si Vendre. Bibili lang daw saglit ng pagkain nila. Sumandal siya sa headboard habang may dalawang bulak sa magkabilang butas ng ilong. Ang tagal naman nun. Sinipat niya ang relo na nasa pulsuhan. Sus, 10 minutes pa lang pala. Inip na siya at uwing-uwi. Alangan naman basta na lamang siyang umalis nang hindi ito kasama. Baka mamaya, hindi pa bayad ang bill niya at kasalanan yun ng lalaki dahil ito ang nagdala sa kanya sa ospital. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng pants. Kanina pa yun tunog ng tunog. Baka mga notification lang mula sa scandalous pic na kinalat niya. Unang bumungad sa paningin niya ang email galing sa hindi kilalang address. Baka client. Inopen niya yon. Humigpit ang hawak niya sa cellphone nang makita ang mga naka-attach na pictures sa email. Ang mga larawan ay kuha sa studio niya. Mga basag-basag na appliances, pati ang computer niya at pinakamamahal na kamera ay hindi pinalampas. Naalala niya na bago siya umalis ay nakabukas lang ang studio at naiwan doon si Katana. Wala siyang ibang naiisip na taong pwedeng gumawa niyon kundi ang babae. No! Napasigaw siya sa inis. Naghalo ang sakit at galit sa dibdib. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Pero saktong pagbukas niya, naroon si Vendre at may dalang pagkain. Saan ka pupunta? Salamat sa pagdala mo sa akin dito, pero uuwi na ako. Hindi ka pa pwedeng umuwi. Tingnan mo nga yung kalagayan mo. Tumigil na sa pagdugo ang ilong ko. Tinanggal niya ang bulak sa ilong para patunayan yun. Hindi naman kasi talaga sobrang lala. Kahit na, ano bang sabi ng doktor? Sabi niya walang bali, no fracture, okay na ako. Pwede na nga akong umuwi eh. Bilis naman. Tumabi ka na nga, uuwi na ako. Why are you so eager to leave? Parang gusto na niyang sumabog sa inis nang muling maalala ang mga litrato na natanggap sa email. Yung babaeng yun eh, pinagsisira niya mga gamit ko sa studio. Baka wala na ako maabutan. Ihahatid kita. Alok nito.
Umikot ang mata niya sa iritasyon para itong magnet na ayaw lumayo sa kanya. Bahala ka. Sabay silang lumabas ng ospital. Ilang sandali lang, bumabiyahe na sila. Tahimik lang siya habang hindi mapakali. Marami siyang importanteng files sa computer at mga photos sa kamera niya. Nang makarating sila sa studio ay nagmadali siyang lumabas ng kotse at pumasok sa loob. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang makita ang durog na mga gamit niya. Napaupo na lang siya sa kama. Kahit mag-iiyak siya, wala na ring magbabago. Kaya kitang tulungang idemanda siya. Sabi ni Ventre habang tinitingnan ang mga gamit niya na wala ng pag-asang maayos pa. Wag na, salamat na lang. Kasalanan ko naman kung bakit niya ginawa to eh. Baka mag-backfire lang sa kanya kung kakasuhan niya pa. So, I guess you only have one way to redeem yourself. Bigla itong umiti. Tumaas ang kilay niya. Ano naman yun? Accept my offer. At bakit? Humila ito ng isang stool at umupo sa harap niya. I will provide your stuff and everything. I will restore the studio to its proper state. You'll be paid a high salary. Just work with me. Nararamdaman niyang may mali, pero sa sobrang bugso ng emosyon, hindi na niya alam kung alin doon ang dapat niyang unahin. Ang galit sa nangyari? Ang panghihinayang sa mga gamit niya? O ang inis kay Ventre na parang may kapalit sa bawat alok nito? Pinagmasdan niya ito. Seryoso ang mukha, pero may kaunting amusement sa likod ng mga mata. Parang gustong makita kung paano siya magre-react. And what's the catch? Malamig niyang tanong. Magiging photographer lang kita. Ganun kasimple. Ano nga ulit ang trabaho ko? Photographer ako, hindi tauhan mo. Exactly. I need a photographer. Isang magaling na photographer na hindi natatakot sa eskandalo. Think about it, Mika. You need money to recover from this mess. You need new equipment. You need a stable job. At ikaw ang sagot sa lahat ng problema ko? Pwede mong isipin ganun. Ikaw ang bahala. Masyadong maganda ang offer nito. Kung tatanggihan niya, saan siya pupulutin? Sa ngayon, wala siyang ibang choice. Wala na siyang aasahan bukod sa sarili niya dahil matagal nang namayapa ang mga magulang niya. Nakatira naman sa malayo ang mga relatives niya at baka hindi rin siya tanggapin kung sakali. Fine. Bumuntong hininga siya. But I have my conditions. Let's hear them. Ayokong utusan mo ako na parang alila mo. Reasonable. Hindi ako 24/7 on call. Pwede natin pag-usapan. Yun lang, wala na akong ibang kondisyon. Deal? Tanong ni Ventre saka inilahad ang kamay sa harap niya. Tinitigan niya ito sandali bago tinanggap ang pakikipagkamay. Deal. Hindi pa niya alam kung tama o mali ang desisyon niya, pero isa lamang ang sigurado. Yun ang simula ng panibagong gulo sa buhay niya. Agad niyang pinitiwan ang kamay nito at sumeryoso. Kailan ako magsisimula? Bukas. Bukas agad? Napataas ang kilay niya. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng panahon para mag-isip? Sinabi mo ng deal, Mika. Hindi ka na pwedeng umatras. Napasandal siya sa upuan, saka napabuntong hininga. Wala na siyang magagawa. Gusto niyang umayaw, pero hindi siya tanga para tanggihan ng oportunidad. May driver akong ipapadala bukas na umaga. Susunduin ka niya. Wait, ano? Wala bang normal na first day na pwedeng pumunta na lang ako sa opisina mong mag-isa? Sa estado mo ngayon, trust me, gusto mong ipasundo kita. Ano bang estado ko ngayon? Anong kinalaman nun sa pagpunta ko sa kumpanya mo, Aber? Inilabas nito ang cellphone mula sa bulsa ng pants. Ilang sandali lang ay hinarap nito ang screen sa kanya. May nag-upload ng nude pictures na merong mukha mo. Meron yung halos 1,000,000 view. Isang oras pa lang ang nakakalipas kaya siguradong tataas pa yun. Nalik na rin ang official account mo kaya marami nang nakakakilala sa'yo ngayon. Sikat ka na, Miss Micaela Rodriguez. Umawang ang bibig niya habang ini-scroll ang napakaraming picture na puro mukha niya. Hindi naman ako to eh. Sa akin ang mukha pero hindi ko naman katawan yung nasa picture. Don't worry. I already asked my assistant to handle it. Sa mga oras na to ay ginagawa na ng paraan ng mga tauhan ko na madelete ang mga pictures. Salamat naman. Bakit ang bait mo sa akin? Hindi niya naiwasang itanong. It costs nothing to be kind. Kung may kakayahan naman akong gawin, why not? Kung sa bagay, kung kay Katana mangyari yon, siguradong tutulungan mo rin siya. Pero minsan mapili ako sa mga taong tinutulungan ko.
If she deserves my kindness, then I will do anything for her. But if not, I could be her worst enemy. Ay, ibig sabihin ba nun, deserve ko ang kindness mo kahit na ako nagpakalat ng scandalous picture mo? Oh, right. About that. Napadelete ko na rin ang picture. I don't think kailangan mo pang mag-public apology. Wala namang direct attribution na ikaw ang nag-upload since anonymous account ang ginamit mo. If you speak up now, baka matrigger lang ng Streisand effect at mas lalo pang ma-amplify ang issue. Mas mabuting hayaan ng panahon na pakalmahin ng sitwasyon. Nakagat niya ang ibabang labi at hindi na iwasang makaramdam ng konsensya. Sorry hindi ko dapat ginawa yun. Nagulat siya nang bigla nitong guluhin ang buhok niya. Naiintindihan ko kung bakit mo yun ginawa. Mabuti ngayon na-realize mo na ang pagkakamali mo. Kaya wag mo na isipin yun. Sorry pa din. Wag mo na lang uli gawin. Hindi ko nagagawin yun. Ang laking abala sa buhay. Nasira pa ang mga gamit ko. Great. Kailangan ko nang umalis dahil may meeting pa ako this afternoon. I'll see you tomorrow, Mika. Paalam nito. Pinanood niya itong lumabas. At nang maisara ang pinto, doon lang siya bumuga ng hangin. Ano na namang pinasok mo, Mika? Humiga siya sa kanyang lumang sofa, nakatitig sa kisame. Alam niyang hindi magiging madali ang bagong trabaho, lalo na't si Ventre na ang magiging boss niya. Yung mismong tao pang siniraan niya sa publiko. Hindi siya dinebanda, bagkus ay inoferan pa siya ng magandang trabaho. Kinakabahan tuloy siya na baka yun ang way ng paghihiganti nito. Kinabukasan, maaga siyang nagising at nag-ayos kahit hindi pa siya sigurado kung excited o inis sa bagong trabahong pinasok niya. Malamang pareho. Habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, tiningnan niya ang natitirang gamit na pwede pang maisalba. Wala na siyang maayos na kamera. Wala rin siyang matinong laptop. Paano siya magtatrabaho kung ang mismong sandata niya bilang photographer ay nawala sa isang iglap? Gumagulong pa rin sa utak niya ang lahat ng nangyari nang marinig niya ang tunog ng busina sa labas. Isang itim na luxury car ang nakaparada sa harap ng studio niya. Grabe talaga tong si Ventre. Bulong niya sa sarili, pinipigilan ng iritasyon. Wala naman siyang ibang choice. Lumabas siya na tanging pitaka lang ang dala. Paglapit niya sa sasakyan, bumukas ang pinto at isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Good morning, Mika. Napaatras siya. Si Ventre mismo ang sumundo sa kanya. Napakurap siya, hindi makapaniwala. Hindi ba dapat nasa opisina ito? Abala sa pagiging mayaman at makapangyarihan? Bakit kailangan pang ito ang personal na sumundo sa kanya? Wala kang tiwala sa driver mo? Sarkastikong tanong niya, itinatago ang pagkaasiwa. Ngumiti ito, pero kita sa mata ang amusement. Gusto kong makita kung susubukan mong tumakas. Napairap siya. Wala akong choice, remember? Tama, kaya sumakay ka na. Napabuntong hininga na lang siya bago pumasok sa sasakyan. Pagkasara ng pinto, agad niyang naramdaman ang kakaibang tensyon sa loob. Masyadong tahimik. Naramdaman niya ang pasimpleng sulyap ng lalaki sa kanya habang nagdadrive. Pwede bang wag mo akong tingnan? Inis niyang turan. Bawal na palang tumingin sa'yo ngayon? Oo, lalo na kung isang katulad mo. Bakit ba ang init ng ulo mo ngayon? Araw-araw mainit ang ulo ko. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin yung nangyari sa mga gamit mo? Iniisip ko kung paano ko ulit sisirain ang image mo. Sarkastiko niyang sagot. Tumawa ito. Go on, baka gusto mong mag-post pa ako. Hindi ka nakakatuwa. Kung hindi mo lang ako pinilit sa trabahong to, hindi ko talaga tatanggapin ang alok mo. Hindi kita pinilit. Nagbigay lang ako ng alok na hindi mo matatanggihan. Napailing na lang siya. Hindi talaga siya mananalo sa lalaking to. Sabay silang pumasok sa loob ng building. Halatang sanay ang lalaki sa atensyon, habang siya naman ay pilit iniiwasan ang mga matang sumusunod sa bawat galaw nila. Pumunta sila sa pinakataas na palapag. Medyo naiignorante siya sa laki at ganda ng mga nakikita niya, kaya hindi niya maiwasang tumingin-tingin at pumunta sa kung saan-saan. Dahil doon ay hinawakan ni Ventre ang kamay niya para hindi siya makalayo rito. Dinala siya nito sa isang kwarto. Mala opisina ang setup niyon. May 2 desk. Sa isa ay may nakapatong na mga camera, laptop, at isang bagay na ginagamit para sa photoshoot. Habang ang isa ay tambak ng mga documents at kung ano-ano pa.
Minimalist lang ang disenyo ng opisina pero maganda. Lalo na ang glass wall, nakita ang mga nagtataasang building sa labas. Dito ang workspace mo. Tinuro ni Ventray ang desk na may kamera. May mga bagong kagamitan na dumating. Siguraduhin mong hindi mo sisirain ang mga yan. Teka, dito ako magtatrabaho? Hindi ba't opisina mo to? Napatingin siya sa nameplate na nakapatong sa isang desk. Pangalan ng lalaki ang nakalagay roon. Mas madali mong magagawa ang trabaho mo kung malapit ka lang sa akin. At isa pa, kailangan ko ng consistent visual documentation ng daily activities ko sa office. Gusto kong tama ang framing at malinaw ang narrative per day. Gagamitin yun for internal reports at branding materials. Ikaw ang kukuha ng candid shots, meetings, interactions, lahat ng relevant sa workflow ko. Think of it as a mix of lifestyle photography at corporate documentation. Madali lang yun. Kaya mo naman yun, di ba? Napakorap siya. Hindi niya naisip na ganoong trabaho pala ang gusto nitong mangyari. Kung ganon, edi magiging sunod-sunuran siya sa bawat pupuntahan nito. Lumakad dito sa desk nito saka may kinuhang folder at inabot sa kanya. Ito ang kontrata mo. Basahin mong mabuti. Binuklat niya yon. Mabilis na sinuyod ang mga pahina. Mula sa terms and conditions hanggang sa job scope. Pero hindi niya na pinagtuunan ng pansin ang bawat detalye. Dumiretso agad ang tingin niya sa seksyong compensation package, kung saan malinaw na nakasaad ang buwan ng sahod at mga benepisyo. Nanlaki ang mga mata niya at napatakip ng bibig. 200,000? Gulat niyang tanong habang nagpalipat-lipat ang tingin sa lalaki at sa numerong nakalagay sa kontrata. Ngumiti ang lalaki na tila ba tuwang-tuwa sa reaksyon niya, saka inabot ang ballpen. Seryoso talaga to? Hindi ba to scam? Anong mapapala ko kung i-scamin kita? Sa bagay. Lumapit siya sa magiging desk niya at agad na pinirmahan ang kontrata saka inabot kay Ventray. Pagkatapos ay pinagmasdan niyang mabuti ang mga gamit na naroon. Isang brand new camera set, laptop, at iba pang kagamitan na hindi niya akalaing mahahawakan niya ulit ng ganoong kabilis. Sandali siyang napanganga bago pilit na itinago ang excitement. Hindi siya pwedeng magmukhang tuwang-tuwa. Ayaw niyang bigyan ng satisfaction si Ventray. Umupo na siya sa desk niya at excited na kinalikot ang kamera, habang si Ventray ay dumiretso na rin sa desk nito at sinimulan ang trabaho. Makalipas ang ilang oras ay bigla itong nagsalita. Kailangan ko ng professional shots para sa upcoming event. Gusto ko nakunan mo ako ngayon ng mga litrato. Sambit nito habang nililinis ang mga documents na nakakalat sa desk nito. Dito lang ba? Yes. Anong klaseng picture ba ang gusto mo? I don't know. You decide. May tiwala ako na mas alam mo kung anong position o angulo ang suitable para sa isang professional shoot. Okay, basta sundin mo lang ang instructions ko. Agad siyang na-excite dahil kanina niya pa gustong gamitin ng camera. Sinet up niya ang gamit para sa photoshoot. Okay, simulan na natin. I-relax mo lang ang shoulders mo tapos magkunwari ka na parang may ginagawa. Ganito ba? Yan, ganyan nga. Tapos hawakan mo ang isang document at medyo iseryoso mo lang ang expression mo. Like this? Yan, ganyan nga. Gwapo mo dyan. Bigla itong napaangat ng tingin at saktong nakunan niya yon ng litrato. What did you just say? Ha? Kumunot ang noon niya sa tanong nito. Yung sinabi mo kanina, ano yun? Yung gwapo ka? Do you think I'm handsome? Ha? Hindi ah. Wala akong sinabing ganun. Namali ka lang ng dinig. Ang sabi ko, masyado kang seryoso. Dahilan niya. Kahit siya, hindi niya alam kung bakit niya sinabi yun. Okay, may CCTV naman sa office ko. Pwede ko naman panoorin mamaya para i-check kung tama nga talaga narinig ko. Wow, parang bawal magkamali sa office mo ah. Bantay sarado. Baka araw-araw mong chinecheck yan. With you here? Mukhang aaraw-arawin ko na nga. Ewan ko sa'yo. Mag-post ka na nga lang ulit. Isuot mo ang salamin mo tapos tumingin ka lang sa camera. Utos niya. Agad naman itong ginawa yun. Kaso, nagmukha namang mayabang ang ekspresyon nito nang ngumiti ito. Bawasan mo ang ngiti mo. Ayoko nga. Hindi mo ba alam? Ikaw ang dahilan kaya ganito kalawak ang ngiti ko. Wow, ako na naman. Susunod ka ba o hindi? It's hard not to smile lalo na't ikaw ang photographer ko. Teka, nilalandi mo ba ako? Mukha ba?
Ay, ano ba? Sige ka, papangitan ko tong picture mo. Sunod-sunod niyang pinindot ang shutter. Wala siyang pake kung ano man ang maging itsura nito roon. Kaso, nang tingnan niya, ay wala siyang nakuhang pangit. Kahit ang blurry na kuha, litaw na litaw pa rin ang kagwapuhan nito. Di ba professional ka? You should know how to handle a handsome client. Hindi ko mapipigilan kung ganito talaga ako kagwapo. Nagiging maganda lang ang trabaho kapag may cooperation. Kapag may isang aanga-anga, hindi ko nakasalanan kung pangit ang result. Pinag-cross niya ang mga braso. Well, at least, magaling ako mag-edit. Idadaan ko na lang siguro sa Photoshop. Marami na ako nakuha ang pictures so tapos na ang trabaho ko. Isisend ko sa iyo mamaya mga pictures mo. Sabi niya saka agad na iniligpit ang mga gamit. Ayaw niya nang patagalin pa yon dahil masyado na siyang nasisilaw sa kagwapuhan ni Ventre. Ayaw pa siyang tantanan sa panglalandi nito. Panlalandi nga ba yon o nag-a-assume lang siya? Bumalik na siya sa desk niya. Ganon din si Ventre. Ramdam niya ang titig nito. Pinilit niyang hindi lumingon. Pakiramdam niya, kakapusin siya ng hininga. Malawak naman ang opisina, pero dahil sa ginagawa nito, pakiramdam niya, lumiit ang mundo niya. Matapos mag-edit ay isinend na niya ang mga pictures kay Ventre at agad na nagpaalam na uuwi. Mabuti na lang ay pinayagan agad siya nito. Nang sumunod na linggo, dahil official photographer, hindi siya maaaring tumanggi nang isama siya ni Ventre sa isang event. Isang charity gala yon na inorganisa ng Rachalian Group at kailangan niyang kunan ng litrato ang bawat mahalagang sandali. Mula sa press conference hanggang sa mismong auction ng mga artwork at iba pang high-end na items. Kumikinang ang mga chandelier at halos lahat ng bisita ay naka-formal wear. Si Ventre, bilang host ng event, ay palaging nasa spotlight. Kailangan niyang makunan ang bawat kilos nito, ang pagbati sa mga bisita, ang talumpati sa harap ng stage, at ang malalalim na usapan nito sa kapwa negosyante. Nag-focus si Mika sa trabaho. Pilit iniiwasan ang mga hindi kaaya-ayang alaala na pilit sumisiksik sa isipan niya. Ngunit nang bumaling siya sa crowd para kumuha ng candid shots, bumalik ang bigat sa dibdib niya. Sabi na nga ba, naroon din ang mga taong gusto niyang iwasan, sina Rafael at Katana. May mga kausap itong negosyante. Mukhang nagkakasiyahan ang grupo ng mga ito. Hindi siya sigurado kung nakita rin siya ng mga to, pero nagdesisyon siyang umiwas na lang. Makalipas ang ilang oras ay lumapit si Ventre sa kanya. Ayos ka lang? Anong iniisip mo? Wala. Mabilis niyang sagot, pero hindi niya ito tinapunan ng tingin. Halika, kumain muna tayo. Bigla siya nitong hinawakan sa kamay na ikinagulat niya. Doon tayo sa rooftop lounge. Mas tahimik doon. Hindi na siya tumutol pa at nagpatianod na lang sa lalaki. Ngunit habang hila nito, hindi niya alam kung bakit parang hindi mapakali ang puso niya. Parang nagwawala yun sa lakas ng kabog. Namangha siya nang makaakyat sa rooftop lounge. Wow, ang ganda! Madilim na kaya kitang-kita ang mga city lights. Dito tayo. Aya nito sa isang mesa. May mga kandila na nakasindi roon at may pagkain na agad sinerve. Pakiramdam niya sinet up yon para sa isang date. Pinaghila pa siya ng lalaki ng upuan bago umupo sa upuan nito. Silang dalawa lang ang naroon. Halos lahat kasi ay nasa main hall. Itinaas niya ang kamera at kumuha ng ilang candid shots. Hanggang sa tumapat ang lens sa mukha ng lalaki. Ngumiti ito habang nasa kanya ang tingin. Napapansin ko, parang palaging sa akin nakatutok ang camera mo. Favorite ba ako ng camera mo? Eh di ba yun naman ang rason kaya mo ko hinire? Para kunin ka ng litrato? Ngayon nagre-reklamo ka? Pero ngayon, pwedeng ibang kunan mo. Baka kasi magsawa ka kung palagi na lang ako. Ikaw kaya ang nag-host ng event na to. Alangan naman dun ko sa dalawang pangit na yun itutok ang camera ko. Galit ka pa rin ba sa kanila? Tinuon na niya ang atensyon sa pagkain saka sinimulang nantakan yun. Oo, hindi ko makakalimutan ang ginawa nila noon. Ano bang ginawa nila? Huminto siya sa pagsubo at nag-isip. Nakikipag-chat siya kay Katana habang kami pa. Then later on, nakipag-break siya. Wala pang isang buwan ng breakup namin nang maging official ang relasyon nila sa media. Hindi ako magiging kagaya ni Rafael. Hindi kita lolokohin. Kumurap siya. Aha?
Inisang lagok nito ang laman ng wine glass saka sumeryoso ng tingin. I'll make you my queen. Ibibigay ko sa'yo lahat. Iibigin kita ng higit pa sa kaya niyang iparamdam sa'yo. Hindi rin kita ipagpapalit. Walang ihigit sa'yo sa paningin ko, kahit na si Katana pa yon. What else do you want me to prove that I'm worthy of your love, Mika? Teka. Nakakagulat ka naman. Nagko-confess ka ba? Umiwas ito ng tingin at hindi kumibo. Trinato niyang isang biro yun. There's no way Ventre would fall for her. I knew it. Sabi na talaga may gusto ka sa akin eh. Pabiro niya itong sinundot. Ikaw may gusto ka pala sa akin Ano nga ulit yung sinabi mo? Kinuha niya ang phone niya at binuksan ang camera. Hoy, ulitin mo dali. Hindi ko na videohan eh. Dali na. Hinila-hila niya ang braso nito. Hinarap siya nito. Are you treating this as a joke? Tiningnan siya nito ng masama. Am I a joke to you, Mika? Ha? Hindi. Kasi hindi ko kasi maintindihan eh. Paano mo ko magugustuhan? Isa pa, obviously, may namamagitan na sa inyo ni Katana. Malang iniisip mo. Mukha lang kaming intimate dahil sa anggulo ng camera mo. Si Katana ang lumapit sa akin at dumikit. She wanted to throw herself to me, but I rejected her. Baka hindi mo nakita pero mahina ka siyang naitulak noon. Sa iba ka na kasi nakatingin kaya hindi mo nakita. Baka naaawa ka lang sa akin kaya mo sinasabi yan. May duda pa rin sa puso niya. Takot siyang magtiwala, lalo na't ilang beses nang nasira yon. I'm being honest. I'm falling for you. Hindi ka talaga nagbibiro? Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla nitong inangat ang baba niya at dinampian siya ng isang mabilis na halik sa labi. Nang lumayo ito ay dama niya pa rin ang malamig nitong labi. Sinundan niya ito ng tingin dahil bigla na lang itong tumayo at tuloy-tuloy na naglakad paalis. Nang matapos ang event, buong gabi niyang inisip ang mga sinabi ni Ventre. Siya? Magugustuhan nito? Paano? Hindi niya alam kung saan nagsimulang magustuhan siya nito. Hindi siya makahanap ng magandang pwesto sa kama. Hindi niya alam kung saan siya haharap. Hindi siya makatulog. At kahit anong pilit niya ay ito pa rin ang nakikita niya. Inis niyang nasipa ang kumot. Paano niyo ba kasi ako nagustuhan? Imposible talaga eh. Inis niya sinabunutan ng sarili. Bumangon siya at tinungo ang ref. Kumuha siya roon ng 2 lata ng beer saka dumiretso sa balkonahe at doon uminom. Malamig ang simoy ng hangin at naramdaman niya na naman ang pag-iisa sa buhay. Inilabas niya ang phone at denial ang numero ng lalaki. Isang ring lang at sinagot na nito ang tawag. Bakit ka napatawag? Agad nitong tanong. Bumusangot siya. Ganyan ba dapat makipag-usap sa babaeng ninakawan mo ng halik? Narinig niyang tumawa ito sa kabilang linya. Hindi ako nagpapatawa. Ang sabi mo gusto mo ko. Dapat sobrang tuwa mo nun dahil ang babaeng gusto mo tumawag sa'yo. Sino bang matutuwa? Natutulog na ako nang tumawag ka. Pagak siyang natawa. Sabi na, talagang hindi mo ako gusto eh. Pinaglalaroan mo lang ang nararamdaman ko, no? Teka, nakainom ka ba? Tanong nito. Napatingin siya sa hawak na beer na wala ng laman. Hindi ako nakainom. Nakakausap mo pa nga ako ng matino eh. I love you. Napakurap siya. Ha? Wala sa sariling nabitiwan niya ang phone. Hindi ka dapat nag-I love you ng basta-basta. Yumuko siya para damputin ang phone pero natisod siya sa upuan kaya nawalan siya ng balanse at natumba. Aray! Daing niya. Hey, are you okay? Mika, hello. Hey. Dahil wala na siyang lakas para bumangon pa, kaya nagpalamon na lang siya sa antok. Hanggang sa hindi niya na namalayan na doon na siya nakatulog sa sahig. Sa kabilang banda, habang kausap ni Ventre si Mika sa cellphone, bigla na lang siyang may narinig na parang may bumagsak. Mika, hey, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya, ngunit wala nang sumasagot sa kabilang linya. Napabangon siya at agad na kinuha ang susi ng kotse bago lumabas ng kwarto. Nagmadali siyang puntahan ng studio nito. Pagdating doon, patay ang ilaw at nakalak ang pinto. Mika, andyan ka ba? Paulit-ulit niya itong tinawag, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya itong tawagan muli sa cellphone pero out of coverage na. Mika, hey! Open the door! Ayos ka lang ba dyan?
tatawag na ba ako ng ambulance? If you won't answer, mapipilitan akong sirain ang pinto. Pananakot niya pero wala pa ring tugon. Bumaling ang tingin niya sa glass window. Mababa lang yon. Sinubukan niya yung buksan at napabuntong hininga siya sa ginhawa nang makitang hindi yun nakalock. Agad siyang pumasok at tumakbo papunta sa kwarto ng babae. Ngunit wala rin ito roon, kaya naisipan niyang pumunta sa balkonahe. Nilibot niya ng tingin ang paligid hanggang sa may masipa siyang lata ng beer. Napatingin siya sa baba at doon niya nakita si Mika na nakahiga sa sahig. Nagmamadali siyang lumapit dito habang puno ng pag-aalala. Hey, Mika, wake up! Sambit niya habang binubuhat ito. Ano ba? Natutulog yung tao eh. Storbo naman. Malamig ang sahig, baka lagnatin ka. Ano naman sa'yo? Kunwari ka pa nag-aalala sa akin. Kunwari ka pang may gusto sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pilit nitong dinidilat ang mga mata habang paulit-ulit na dinuduro ang dibdib niya. Kaya ka ba naglasing dahil akala mo niloloko lang kita? Eh ano pa nga ba? Ibaba mo ko. Gusto ko pang matulog. Sambit nito sa lasing na boses habang nagpupumiglas. Teka, bigla siya nitong hinawakan sa muka. Hala, anghel ka ba? Ang gwapo mo namang anghel. Nakangiti nitong sabi habang sinusundot-sundot ang pisngi niya. Lasing ka na nga. Lahat ng sinabi ko totoo. Gusto kita. Mahal kita. Gusto kong sabihin yun sa maraming salita pero baka hindi mo rin maalala. Gusto rin naman kita. Mahinang turan nito. Medyo hindi pa maayos ang pagkakabikas pero sigurado siyang tama ang narinig niya. Talaga? Maniniwala ba ako? Eh di wag. Basta gusto rin kita. Pag-uulit nito habang nakapikit na. Maaalala mo kaya na sinabi mo yan? Ewan ko. Ipaalala mo pagising ko. Mika, I love you so much. Sana kaya kong palitan si Rafael sa puso mo. Sabi niya saka lumakad papunta sa kama nito. Maingat niya itong inilapag at maayos na kinumutan. Nang paalis na siya ay bigla siya nitong hinawakan sa kamay para pigilan. Huwag kang umalis. Pakiusap dito ka lang. Mahigpit ang kapit nito sa kamay niya na para bang takot na takot itong mawala siya. Sige, hindi na ako aalis. Tumabi siya rito sa kama. Agad itong sumubsob sa dibdib niya habang ang isang paa nito ay nakapatong sa kanya. Napangiti siya sa kabahagyang hinimas ang buhok nito. Good night, Mika. Good night, Ventre. Mas lalo siyang napangiti. Muntik na niyang isipin na para kay Rafael ang mga sinabi nito. Pero nang banggitin nito ang pangalan niya ay sigurado na siya. Mahal din siya nito. Samantalang kinabukasan, nagising si Mika na masakit ang ulo. Dahan-dahan siyang bumangon habang sapu-sapu ang ulo. Aray! Good morning. Agad niyang nahila ang kumot at gulat na napatingin sa pumasok sa kwarto niya. Si Ventre. Anong ginagawa mo dito ha? Paano ka nakapasok? Lumapit ito sa kanya at inabutan siya ng gamot at baso ng tubig. Uminom ka muna niyan. Gamot yan sa hangover. Tinanggap niya yon kahit puno pa rin ng pagtataka ang isip niya. Nang matapos siyang uminom ay kinuha nito ang baso at inilapag yon sa study table. Magkausap tayo kagabi nang makarinig ako ng malakas na tunog. Nag-alala ako na baka may nangyaring masama sa'yo. O tapos? Bigla nitong nilapit ang mukha sa kanya. Naabutan lang naman kita sa balkonahe mo. Nasa sahig ka at mahimbing na natutulog. Nahihiya siyang nag-iwas ng tingin. Ikaw kasi kasalanan mo yun. Tumawid ng tayo ang lalaki at nagtatakang tumingin sa kanya. Paanong naging kasalanan ko? Bigla-bigla ka nalang nagko-confess nang walang pahintulot. What? So kailangan ko pa pala ng permiso bago mo malaman ang nararamdaman ko? Ay, hindi sa ganon. I mean, nakakagulat lang. Hindi ko gets paano mo ko nagustuhan. Ang bilis ng pangyayari. Hindi pa nga tayo isang buwan na magkasama Kailangan ba ng reason? Of course. Hindi ako naniniwala that you can love someone without any reason. Huminga ito ng malalim. Para bang hinahanda ang sarili. At first, I just want to hire a personal photographer. So I did a background check about you. Nalaman ko yung mga issues mo and your past relationship with your ex. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. Nung makita kita sa gala, I thought you were shining. Walang-wala yung mga nagagandahang models and actresses sa party na yun. My eyes were focused on you.
Gumuhit ang matamis na ngiti sa labi nito habang nagsasalita. Honestly, I didn't get mad at you dahil sa pinakalat mong skandal ko. In fact, natuwa ako kasi, wow, you noticed me. The most gorgeous one noticed me finally. It was like a dream come true. Pakiramdam niya ay umakyat lahat ng dugo sa mukha niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ano bang sinasabi mo? Ang sinasabi ko lang, totoong nararamdaman ko. Gusto talaga kita. Or better to say, mahal kita. Bakit ako? Parang sobrang bilis naman. Hindi normal yung nararamdaman mo. Baka naguguluhan ka lang. Eh di abnormal na kung abnormal. Basta mahal kita. Tumayo siya at hinarap ang lalaki. Nakalimutan mo na ba? Ako ang nagpakalat ng picture niyo ni Katana. I used to work in different clients na hinahire ko para kumuha ng mga scandal pictures. Para manira ng buhay ng iba. Ginagawa ko yun para kumita ng pera. Paano mo nagustuhan ng isang tulad ko? Galit niyang tanong. Hindi niya talaga maintindihan ng lalaki kung pinaglalaroan lang ba siya o ano. Nagsalubong ang kilay ni Ventry. Sinasabi mo bang hindi ka karapat dapat mahalin? Oo. I don't care about your past. I don't care if you do it again. Handa akong ipagtanggol ka sa lahat ng magagalit sa'yo. Ito tolerate mo ko? Mali yun. Dapat dalhin mo ako sa tamang landas. Gagawin ko. Tanggapin mo lang ang nararamdaman ko at dadalhin kita sa tamang landas. I'm a good influence. Mabait ako at deserve kita. Please accept me, Mika. Pakiusap nito. Umiwas siya ng tingin. Sira ka ba? Hindi pa ako nakakamuon. Mahal ko pa si Rafael. Kasinungalingan yun. Alam niya sa sarili niya na wala na siyang nararamdaman sa ex niya. Kung meron ay galit at pagkapuot na lang. Pero sa sitwasyon niya ngayon ay mahirap na sa kanya na sumubok ulit. I don't care. I'll help you move on. Ano bang hindi mo naiintindihan? Mahirap akong mahalin. Kaya nga ako'y pinagpalit ng lalaking yun, di ba? Mahihirapan ka. Eventually, magsasawa ka rin at ipagpapalit ako sa iba. Talagang hindi ko maiintindihan dahil hindi mo pa ako hinahayaan na mahalin ka. Let me love you. Let me into your world at patutunayan kong mali ka. Sige nga, hindi ka pa man nanliligaw pero sinasagot na kita. Oo na, tayo na. Patunayan mo mga sinasabi mo dahil kung hindi, huminto siya at hinihingal na. Dahil kung hindi, isusumpa kita. Madiin niyang sabi. Tumawa ang lalaki. Bakit ka tumatawa? Hindi ako nagbibiro. Hindi nakakatawa yun. Sinasagot mo na ako. Ganun lang kadali. Hindi mo ko pahihirapan. Sinasagot? Teka, sinabi ko ba yun? Tanong niya sa isip niya. Mariin siyang napapikit nang ma-realize niyang oo nga. Ay, nakakainis ka. Fine, total na sabi ko na, hindi ko nababawiin. Dahan-dahang umarko ang gilid ng labi ni Ventry. Talaga? Tayo na talaga? Oo nga. Girlfriend na kita? Alangan namang boyfriend mo. Mika, pwede ba kitang halikan? Ha? Ang aga-aga naman, Ventry. Halik lang eh. Hindi naman naabot sa... Hindi nga. Hindi ko naman iniisip yun, no? Napayuko ito at gumuhit ang lungkot sa muka. O bakit? Sinasagot na nga kita pero parang hindi ka pa masaya. Mag-break na agad tayo. Napilitan ka lang yata na sagutin ako. Ha? Hindi kaya? Napatayo siya at nilapitan ang lalaki. Hindi niya man maamin, unti-unti na niyang napapangalanan ang nararamdaman niya para dito. Fine, halik lang pala eh. Ako na lang ang hahalik sa'yo. Pero sa pisngi lang ah. Hindi pa kasi ako nag-toothbrush. Hindi na niya hinintay na sumagot to. Hinila niya ang kwelyo nito para sana halikan sa pisngi. Pero nang gagawin na niya yon ay bigla naman ito humarap sa kanya. Kaya imbis na sa pisngi, sa labi niya ito nahalikan. Ngumisi ito habang magkadikit ang mga labi nila. Nang humiwalay, kinuha nito ang coat na nakapatong sa sofa. May morning meeting ako. Take your time to get ready. Ipapahatid kita sa driver ko. Bye, love. Nakangiting paalam nito bago umalis. Naiwan siyang tulala at parang mababaliw sa nangyari. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Miss Cruz, available ka ba ngayon? Kailangan namin ng photographer para sa isang urgent shoot. Napakunot noo siya. Ano pong klaseng shoot? Corporate shoot para kay Mr. Rashalan. Sige, pupunta na agad ako sa kumpanya. Pagkapatay ng tawag ay agad siyang nag-ayos.
Paglabas niya ng studio ay may sasakyan na naghihintay sa kanya. Nakilala niya agad ang kotse dahil yun ang ginamit ni Ventry noong unang araw niya sa kumpanya. Pero ngayon, ang driver lang nito ang naroon. Pagdating sa opisina, naabutan niya agad si Ventry na nakaupo sa isang high stool habang abala sa pagsusuot ng coat. Nang makita siya nito, agad itong ngumiti ng pilyo. Aba, ang girlfriend ko palang photographer ko ngayon. Nito na may kasamang kindat. Tapos na ang meeting mo? Yes, tinapos ko agad kasi gusto kitang makita. Wow, isang oras na tayong hindi nakita ha. Para sa akin, higit pa yun sa isang taon. Napairap siya at tinignan ang camera settings. Oo na, tumahimik na at mag-focus ka sa shoot. Ngunit hindi ito nakinig. Sa bawat kuha niya ng litrato, palagi ito may binibitiwang pang-aasar. Mukha ba akong masyadong gwapo rito lang? Ventry, seryoso ka ba? Trabaho to, hindi to playtime. Ngumisi ito at bahagyang umayos ng upo. Seryoso ako. Seryosong gwapo. Napailing siya. Ventry? Bigla itong tumayo at lumapit sa camera. Baka naman gusto mo mag-selfie tayo para may memory ang first day natin bilang couple. Napaatras siya. Tumigil ka nga. Gusto mo bang matapos natin to o hindi? Gusto ko, pero gusto rin kitang asarin. Ang cute mo kasi kapag naiinis. Ventry, isang salita pat ibabato ko sa itong camera ko. Napahagikik ito. Sige na. Magiging professional na ako, promise. Bumalik na ito sa pwesto at sumunod sa mga ipinagagawa niya. Matapos ang photoshoot, mabilis niyang inayos ang mga gamit. Pakiramdam niya na uubusan siya ng lakas dahil sa walang tigil na pang-aasar ni Ventry. Nang tumayo siya upang magpaalam, agad siyang nilapitan ng lalaki. Hatid na kita pa uwi. Alok nito habang inaabot ang coat. Hindi mo ba napapansin ang daming taong nakatingin sa atin? Nilingon niya ang glass wall. May kurtina namang harang yon pero may kaunting siwang, kaya nagtutulakan ang mga tao mula sa labas para sumilip. Hayaan mo sila. Let them know what relationship we have. Hindi ka ba natatakot na baka mag-ibang tingin sa'yo ng mga tao? Bakit naman ako matatakot? Kasi hindi mo naman ako ka-level pero pumatol ka sa isang katulad ko. Nagulat siya nang bigla siya nitong halikan ng mabilis. Para saan yun? I just felt like kissing you. Para sa akin, pantay-pantay lang ang tao. Mayaman o mahirap, iisa lang naman ang pinanggagalingan ng tao. At iisa lang din ang magiging wakas natin. Napangiti siya. Wala naman pala siyang dapat ikabahala. Hinawakan niya ito sa kamay at pinagsalikop ang mga daliri nila. Halika na, umuwi na tayo. Halos sumingkit ang mga mata nito sa pagngiti at nagpatianod na sa kanya. Pagpasok nila sa elevator, napahawak siya sa kanyang balikat dahil iniinda niya ang ngalay kanina habang nagsushoot sila. Masakit ba? Tanong nito, bahagyang nakakunot noo. Medyo, sagot niya. Pinipigilang umarte ng sobra. Siguro dahil sa bigat ng kamera at puro yuko kanina. Bago pa siya makaiwas, biglang lumapit si Ventry sa likuran niya at marahang minasahe ang kanyang balikat. Napasinghap siya sa gulat. Ventry! Huwag ka nang kumontra. Alam ko masakit, kaya magpamassage ka na lang. Nito. Hindi niya napigilang pumikit sandali. Kakaiba ang init ng palad ni Ventry sa kanyang balat. At sa bawat hagod nito, pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang sakit. Nang bumukas ang pinto ng elevator, agad siyang umatras dahil ang daming taong nakaabang mula sa labas. Okay na, Ventry. Let's go. Sabi niya at hindi na nato palabas. Kung masakit pa rin mamaya, sabihin mo lang. Baka gusto mong ulitin natin. Napairap siya pero hindi mapigilang mapangiti ng bahagya. Kumain muna sila ng dinner sa isang mamahaling restaurant. Pagdating sa studio niya, magpapaalam na dapat siya rito. Pero nagdalawang isip siya. Pakiramdam niya ay may kung anong nag-udyok sa kanya. Kaya bago pa makaalis si Ventry, bigla niya itong niyaya. Gusto mo bang uminom muna? May alak ako sa loob. Tumaas ang kilay ng lalaki. Niyaya mo akong uminom? Baka may mangyari. Tigilan mo ko. Pumasok ka na lang. Sagot niya. Binuksan ang pinto at hinayaang pumasok ang lalaki. Kinuha niya ang isang bote ng whiskey at 2 baso. Umupo sila sa maliit na sofa. Magkatabi pero may kaunting distansya. So,
Panimula ni Ventre. Nilalaro ang baso sa kamay nito. Bakit mo ako niyaya? Wala lang. Pakiramdam ko kailangan ko ng kausap. Sagot niya. Hindi siya sanay sa pagiging bukas sa damdamin. Pero ng gabing yon, parang hindi na niya kayang tigilan. Madalas ka bang ganito? Tanong ni Ventre habang nakatitig sa kanya. Yung nag-iisa lang pagkatapos ng trabaho? Natawa siya sa sinabi nito. Sanay na ako mag-isa. Mas madali yun. Kaya ko naman ng sarili ko kahit wala akong kasama. Mas masaya nga magtrabaho kapag mag-isa lang eh. Tumango-tango ito. Pero hindi ba nakakapagod? Yung palaging ikaw lang mag-isa sa lahat ng bagay? Minsan oo, pero natutunan ko ng mabuhay ng ganito. Hindi mo kailangan palagi mag-isa, Mika. Dahil boyfriend mo na ako. Palagi kitang sasamahan tuwing pakiramdam mo nag-iisa ka. Napuno ng katahimikan ng paligid. Sa bawat segundo, ramdam niya ang unti-unting pagbigat ng tensyon sa pagitan nila. Si Ventre ang unang gumalaw. Dahan-dahan nitong inabot ang pisngi niya at hinaplos yun gamit ang hinlalaki nito. Kung gusto mong lumayo, ngayon na pagkakataon mo. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umatras. Sa halip, siya pa mismo ang lumapit sa lalaki. Nagdikit ang kanilang labi. Banayad sa umpisa, ngunit sa paglipas ng ilang sandali, naging mas mapusok. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Ventre, ang paraan ng paghigpit ng bisig nito sa baywang niya. Nawala na ang lahat ng alinlangan nang yakapin niya ito pabalik. Sa bawat halik, sa bawat haplos, napagtanto niyang matagal na niyang nilalabanan ang nararamdaman niya. At ngayong gabi, wala siyang balak na pigilan yon. Kinabukasan, ginising siya sa tunog ng kanyang cellphone. Inabot niya yon mula sa bedside table at sinagot ng hindi tinitingnan ng caller ID. Hello? Mika, it's me, Rafael. Napabalik po siya ng bangon. Rafael, anong kailangan mo? Kailangan kitang makita. Please, Mika, kailangan nating mag-usap. Napatitig siya sa kawalan. Hindi ako sigurado kung magandang ideya yan. Mika, mahal pa rin kita. Bulalas ni Rafael. At alam ko mahal mo pa rin ako. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok si Ventre habang hawak ang coat nito. Napakunot noo ito nang makita ang reaksyon niya. Sino yan? Tanong ni Ventre. Si Rafael. Kita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Ventre, mula sa pagiging mahinahon hanggang sa pagiging malamig. Tumango ito at mabilis na nagsuot ng coat. Dapat pala, hindi na ako nagtagal pa. Malamig nitong sabi bago tumalikod. Ventre, wait! Ibinaba niya ang tawag. Hindi na hinayaang salita pa si Rafael. Mabilis siyang bumangon at nagbihis. Hindi alintana ang gulo ng kanyang buhok at agad na lumabas. Umaasang mahahabol pa si Ventre. Pagdating niya sa labas, nakita niyang papasok na ito ng sasakyan. Ventre! Tawag niya. Humahangos habang papalapit. Iniisip mo ba na kasinungalingan lang yung nararamdaman ko para sa'yo? Iniisip mo pa rin ba na si Rafael pa rin ang gusto ko? Ngunit hindi na siya naghintay ng sagot. Lumapit siya at niyakap ito ng mahigpit. Para bang kapag binitiwan niya ito ay mawawala ito sa kanya habang buhay. Hindi ko alam. Siya naman talaga una pa lang. Sumiksik lang ako sa'yo kaya hindi ko alam kung napalitan ko na nga ba talaga siya o siya pa rin hanggang ngayon. Tingin mo ba ganun kahina ang utak ko para manatiling lovesick sa lalaking yun? I know my worth, Ventre. Hindi ko deserve ang ganun tao sa buhay ko. You're the one I love. You're the one I deserve. Really? Kung aalis ka ngayon, sige umalis ka. Ayoko nang maghapol, Ventre. All my life, I've been chasing the man I thought I deserve. Kung pinagdududahan mo nararamdaman ko, fine, go and leave. Maybe I don't deserve you at all. Kung ganun, bakit ang higpit ng hawak mo sa akin? Doon niya lang na-realize na nakahawak pa rin siya sa lalaki. Agad siyang bumitiw at dumistansya. Nang tingnan niya ito, ay may bahagyang lungkot na nakaukit sa mukha nito. Mika, sorry kung hindi ako nagtiwala sa'yo. Naniniwala ka na ba na mahal kita? Tumango ito at ngumiti. Mahal kita, Ventre, at hindi ko hahayaang mawala ka. Ano bang pwede kong gawin para patunayan ko yun sa'yo? Hindi agad nagsalita ang lalaki, pero niyakap siya nito na nagpagaan sa nararamdaman niya. Naniniwala na ako. Wala ka nang dapat pang patunayan. Talaga?
Mahal na mahal din kita, Mika. I'm sorry if I ever doubted your love for me. Sorry din. Dapat kasi hindi ko na sinagot yung tawag niya. Ayos na ako. Ako ang kasama mo at kaharap mo ngayon. Sa akin mo sinasabi ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Wala talaga akong dapat ipagselos sa lalaking yun. Kasi handa kang habulin ako kahit magulo pa ang buhok mo. Tapos wala ka pang suot na tsinelas. Natatabang sambit ni Ventray. Napakunot ang noo niya bago tumingin sa kanyang mga paa. Doon niya lang napagtanto na sa sobrang pagmamadali niya, hindi na niya nagawang magsuot ng tsinelas. Kaya pala masakit sa paa. Bigla siyang binuhat ni Ventray na parang bagong kasal at dinala pabalik sa studio niya. Pwede ba nating ulitin yung kagabi? Tanong nito na may pilyong ngiti sa labi. Wala ka bang trabaho? Meron, pero makakapaghintay yun. Porke ikaw ang CEO, hindi ka dapat uma-absent na lang basta. But I'm also your boyfriend. Hindi pwedeng umaalis na lang ako basta. Nang makarating sila sa kwarto, maingat siya nitong inilapag sa kama. I love you, Ventry. I love you more. Sambit nito saka pinagdikit ang kanilang mga labi. Hindi pa rin talaga makapaniwala si Mika na nagkaroon siya ng boyfriend na katulad ni Ventray. Oo, parang mabilis. Hanggang ngayon nga ay hindi pa siya makapaniwala. Pero hindi siguro ganoon talaga kapag natagpuan mo na ang soulmate mo. Basta meron sa kaibuturan mo ang nagsasabing ito na yon, kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dahil gusto yatang panindigan ni Ventray ang pagiging mabilis nito, ay nagpakasal din sila bago matapos ang taon. Ang nakakatuwa lang ay walang nagbago. Parang bago pa rin silang magkasintahan. Palaging excited na makasama ang isa't isa at araw-araw ay mas lalong lumalala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kung meron mang hihilingin si Mika sa langit sa mga oras na yun ay sana wag nang matapos ang lahat. Dahil hindi niya alam kung kakayanin niya pa ulit mabuhay ng mag-isa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!